Muli po, sa pong lagi kong tinatanaw na napakalaking pribileyo po ang tumayo sa harap ng pulpito upang ibahagi po ang salita ng Diyos. At bago tayo dumako po doon sa ating pong pag-aaralan na salita ng Diyos, tayo po muna'y yumuko at manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po, Panginoon, ay dumudulog po at sumasangguni po sa inyo, O Diyos. Nanawa, O Diyos, amin po, Panginoong dalangin na kayo po'y malayang mangusap sa amin pong mga pag-aaralan ng mga salita mo, O Diyos. Nanawa, patuloy po, Panginoon, na kayo po ang mabigyan ng kapurihan, kalulatian, O Diyos, sa amin pong sa aming pong pag-aaral ng iyong banal na salita. O Diyos, maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. May mga senior citizen na ayaw pang maging senior. Yung iba naman, gustong-gusto na raw nilang maging senior citizen. So ano ba ang inaasahan kapag naging senior na? Ang iba sinasabi, may pension na, ganon. Pero ang iba, asahan mo na mag-iiba na yung ugali niyan kasi nasa senior na, no? So yun po ang isang bagay na inaasahan kapag magiging senior na, no? Gayon din kapag tinawag na Kristiyano o maging Kristiyano, ano ang mga inaasahan sa mga tinawag na mga Kristiyano o magiging Kristiyano? So, yan po ang ating pong pag-aaralan at kukuhanin natin ang talata dito sa talatang 26 na sinabi rito, na sinabi dito, kukuhanin po natin dito yung topic natin. Sabi niya, sa bandang huli ng talatang 26, pinasimulang tawaging mga Kristiyano. So, iyan po yung ating topic, ang pagiging Kristiyano o mga tinawag na mga Kristiyano. So, sabi ni Pastor sa akin kanina, huwag mong madaliin yung pangangaral. Kaya may 5 tayong puntos na pag-aaralan. Kaya medyo ihanda po ang ating sarili. Una, paano maging Kristiyano? Ikalawa, mga aasahan sa pagiging Kristiyano. Ikatlo, mga gawain ng mga Kristiyano. Ikaapat, pamumuhay o pag-uugali ng mga tinawag na mga Kristiyano. Ikalima, kaibahan ng mga tinawag na mga Kristiyano. So una, paano maging Kristiyano? Dito sa talatang 26, ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. Mula noon, hindi na nila tinatawag ang sarili nila na Hudyo, Griego, Hintil. Ginamit nila ang pangalan ni Kristo, Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano ay pagiging kay Kristo. Ang pagiging Kristiyano ay followers o tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Mga nakarinig ng pangangaral ng Ebanghelyo o salita ng Diyos at sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya sila ay naging Kristiyano. Nung una, na naririnig ko ito, kapag hindi ka Muslim, Kristiyano na. Ang iba naman, sabi nila, sanggol pa lang ang bata, pabinyagan mo na para maging Kristiyano. So yun po ang aking naririnig noon. Ang tanong, paano sasampalataya ang sanggol? Sanggol pa yan.
So mali pala ang mga nabanggit na paraan ng tao. Ang tama pala, ang paraan o kaparaanan ng Diyos. Anong paraan ng Diyos sa pagiging Kristiyano? Una, nangaral si Pedro ng Ebanghelyo, Gawa chapter 2 verse 14. Gawa chapter 3 verse 11. Nangaral si Esteban, Gawa chapter 7 verse 2. Nangaral ng salita ng Diyos si Saulo, Gawa chapter 9 verse 20. So ang pagiging Kristiyano pala, biyaya ng Diyos. Pansinin, talatang 21. Sabi, sumasa kanila ang kamay ng Panginoon at ang napakalaking bilang na sumampalataya ay nagbalik loob sa Panginoon. Biyaya ng Diyos ang pagiging Kristiyano, no? Kapag narinig po ang pangangaral ng Ebanghelyo. So, talatang 23, sabi, nang siya'y dumating, so si Bernabe, no, ay dumating. So, nakita, no? Nakita ang biyaya ng Diyos. Nakita ang bilang na sumasampalataya. Kaya sabi ko, biyaya ng Diyos ang pagiging Kristiyano. Nakita ang bilang ng sumasampalataya, kaya biyaya ng Diyos, pagpapala ng Diyos, gawa ng Diyos, kaparaanan ng Diyos ang maging Kristiyano. Kaya mapalad tayo na narito, biyaya ito ng Diyos, na narito tayo, nananambahan sa Diyos. Ito ang gawain ng mga Kristiyano. Pero hindi nagtatapos diyan ang pagiging Kristiyano. So, ikalawang puntos na po tayo. Mga asahan sa pagiging Kristiyano. Ano ba ang mga asahan sa pagiging Kristiyano? No? Talatang 19. Samantala, ang mga nagkawatak-watak dahil sa pag-uusig na nangyari. So ano ang aasahan ng mga Kristiyano? Asahan na may pag-uusig o persecution o nangyayari gaya po ng nangyari kay Esteban, no? Na siya po ay pinatay. So mababasa po yan sa aklat ng Gawa chapter 7. So ang mga Kristiyano, tandaan, inuusig. Hindi ang mga Kristiyano ang nang-uusig. Mga Kristiyano ang ginugulo ng kaaway. Hindi ang mga Kristiyano ang pasimuno ng gulo. Pansinin, hanggat maaari, ang mga Kristiyano ay umiiwas sa gulo. Talatang 19. Naglakbay hanggang sa Phoenicia, no? Ito raw ay kasalukuyang Lebanon, no? Sa Cyprus, ito ay sa Mediterranean island, at sa Antioquia, ito pa ay Syria. So ibig sabihin, hindi napigil ng pag-uusig ang kanilang pagpapalaganap ng salita ng Diyos na ipakilala si Jesucristo. So ito yung hamon sa atin. Ito ang mga Kristiyano, dumaan man sila sa pag-uusig, pero hindi sila tumigil. Never give up. Kaya hanggang ngayon, nakapagpapatuloy pa ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo, no? At tayo kabilang sa naabot ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Biyaya ng Diyos pa rin. Ikatlong puntos, mga gawain ng mga tinawag na mga Kristiyano, mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Mula talatang 19 hanggang 26, sabi rito, talatang 19, sabi, na hindi sinasabi kanino man ang salita maliban sa mga Hudyo. Karamihan ng mga alagad ay sa mga Hudyo lamang nangaral.
Hindi nila nabalitaan pa ang pagkaka-convert ni Cornelio at ng kanyang kamag-anakan. Si Cornelio ay isang hintil na kapitan o senturyon ng hukbo ng Roma. Si Cornelio ang naging unang Kristiyanong hintil. Ibig sabihin, ang hintil ay hindi Hudyo. At kabilang tayo sa hintil dahil hindi tayo Hudyo. So dahil sa biyaya ng Diyos, no? So sa mga gawa ng Diyos, yan po ay makikita po natin sa Gawa chapter 10, no? Kung paano na-convert si Cornelio. So talatang 19, sabi rito, nagkawatak-watak o sa ibang salin ay nagkahiwa-hiwalay. So naglakbay sila, nakarating sila sa iba't ibang lugar. Ibig sabihin, saan man lugar sila makarating, kapag Kristiyano, hindi mapigilan na hindi ipakilala si Jesucristo na tagapagligtas. Hindi mapigilan na ibahagi sa iba ang salita ng Diyos. Makarating man sa ibang bansa, makarating man sa ibang lugar, laging nandun yung pagnanais na ipakilala si Kristo, ibahagi ang salita ng Diyos. Yan ang gawain ng mga Kristiyanong tagusunod o followers ng Panginoong Hesukristo. No? Ibig sabihin, hindi sila mapigilan na ipangaral ang salita ng Diyos. Sa talatang 20, sabi rito, subalit may ilan sa kanila mga lalaking taga-Cyprus at taga-Cyrene nang dumating sa Antioquia, nagsalita din sa mga Griego na ipinangangaral ang Panginoong Hesukristo. So talatang 26, sabi rito, at nagturo sa napakaraming tao. Hindi ibig sabihin na magturo lang tayo kung maraming tao ang tuturuan. So tandaan, ang Panginoon ang nagpadala ng tuturuan. Hindi lang gawain ito ng pastor, kundi lalaki't babae na mga mananampalataya, mga Kristiyano, mga tagasunod ng Panginoon Hesukristo. Gawa chapter 1 verse 8. Nasabi roon, maging saksi tayo. No? May gawain ang mga Kristiyano habang tayo'y naririto pa sa mundong ito na ating ginagalawan. No? Hindi tayo pinatawad sa kasalanan para lang mag-relax-relax. Hindi tayo kinatagpo para lang wala lang. So kanina nakita natin sa Sunday School, no? Talagang makikita natin yung gawain ng mga Kristiyano, no? Hindi tayo idinagdag ng Diyos sa isang katawan para magmasid-masid lang, no? Tumingin lang, hindi po. May gagampanan tayong gawain, no? Katawan, halimbawa, yung katawan, iba yung ginagampanan ng parte ng kamay, no? Yung mata, no? Paa, iba ang ginagampanan, pero sa isang katawan. Kaya napakahalaga yung patuloy nating pakikinig ng kanyang salita, no? Tandaan natin, hindi habang panahon ay tagapakinig lang tayo, no? Darating din ang panahon, hindi man ngayon, bukas, buwan, taon, magtuturo din tayo ng salita ng Panginoon. So, nakita po natin, marami tayong mga kapatid na teacher, no? Kita nyo yung mga teacher na turuan yung mga estudyante nila, ngayon may mga matataas na po silang narating. So, yun po ang isang bagay na makita natin
na mayroon tayong gawain bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano. May gawain po tayo. So, ika-4 na puntos, pamumuhay o pag-uugali ng mga tinawag na mga Kristiyanong tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Ano bang mayroon? Pamumuhay ang mga Kristiyanong tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Dito ibinigay ni Lucas na halimbawa si Bernabe. Alam nyo kung ano ang kahulugan ng Bernabe? Wala pa noon ang cellphone, wala pang Google, no? Pero ito po, ang isang nakita natin sa Bible ay mayroon ng ipinapakitang kahulugan. So alamin natin ang sinabi sa aklat ng mga gawa, Gawa chapter 4, 36-37. Alamin natin kung ano ba yung kahulugan ng Bernabe. Sabi rito, 36, sabi rito, si Jose, isang libitang tubo sa Cyprus na tinaguriang Bernabe ng mga apostol, na ang kahulugan ay anak ng pagpapalakas ng loob. So yun po yung kahulugan ng Bernabe, no? So ano bang pamumuhay? Talatang 22, at kanilang sinugo si Bernabe sa Antioquia. So mapapansin natin dito, na si Bernabe ay taong mapagkakatiwalaan. Siya yung pinili nilang papuntahin sa Antioquia. Kaya yung pong dinatanong kanina ng ika-4 nating puntos, pamumuhay o pag-uugali ng mga tinawag na mga Kristiyano. So si Bernabe, mapagkakatiwalaan. Talatang 23, nang siya'y dumating. So, masunurin si Bernabe. No? Pumunta. Kagad, dumating siya sa Antioquia. At nakita ang biyaya ng Diyos. So, sa ibang salin, at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila. Talatang 23, sabi, ay nagalak siya. Siya'y nagalak. Talatang 23 pa rin, at kanyang hinimok ang bawat isa upang manatili sa Panginoon na may katapatan ng puso. So sa ibang salin, at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. Isa-isahin natin, mga kapatid na tinawag ng mga Kristiyano. Ano bang mayroong pamumuhay o pag-uugali ng mga Kristiyanong tagasunod ng Panginoong Hesukristo? Una, ang kanilang sinugo ay si Bernabe sa Antioquia. Sabi ko kanina, mapagkakatiwalaan si Bernabe. Hindi siya, sabi ko nga, hindi siya papupuntahin din kung hindi siya mapagkakatiwalaan. So talatang 23, nang siya'y dumating, sabi ko kanina, masunurin si Bernabe, pumunta, dumating siya. At sabi rito, napansin, ang unang nakita ang ginagawa ng Diyos. Sabi, lumalago sila, dumadami sila, gawa ng Diyos lahat. So mga kapatid na Kristiyano, isang magandang halimbawa sa pamumuhay o pag-uugali ng Kristiyano ang mata, ay ginagamit para makita ang ginagawa ng Panginoon. Sa loob man ng church,
sa mga kapwa Kristiyano, hindi ginagamit ang mata para hanapin ang kamalian o kapintasan ng iba. Hindi ganon. Sabi, nakita ni Bernabe ang biyaya ng Diyos. So ang perpekto halimbawa ng Panginoong Hesukristo, hindi niya tinignan ang ating kamalian o kapintasan. Puno tayo ng kasalanan sa pag-iisip, sa pananalita, mga gawa natin, ang tigas ng ulo natin. Sarili natin ang nasusunod, mareklamo, mainitin ang ulo, magagalitin. Pero, hindi tinignan ng Panginoong ang mga karumihan o mga kasalanan natin. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Mabuti ang Diyos. So ano pa ang mayroong pamumuhay o pag-uugali ng mga Kristiyano? Talatang 23, ay nagalak siya. Masaya, may kagalakan. Isang magandang halimbawa ng pamumuhay o pag-uugali ng mga Kristiyano, masayahin. May kagalakan. Yung bang tipong pumapasok ka pa lang sa loob ng church, malayo pa, nakangiti na, masayahin. No? Kasi sabi niyan, ay nagalak siya. Hindi napipilitan. No? Hindi napipilitang dumalo. No? Hindi napipilitang magbigay para sa Panginoon. Hindi napipilitan. Kundi nagagalak siya. Masaya siya dahil sa ginagawa ng Panginoon araw-araw. Yun po ang isang napakagandang halimbawa ng pamumuhay o pag-uugali ng Kristiyano. Sinong mag-aakala, no, na sa lugar po ng Kalumpit, Bulacan, sa Pandukot, sinong mag-aakala na mayroon na po tayong pananambahan doon? No? Kaya ito ay isang kagalakan at kasiyahan sa atin na yun po ay gawa ng Diyos. Lagi nating ikagalak yung ginagawa ng Diyos. So yan po ang isang bagay na makita natin na ang mga Kristiyano sa kanilang pamumuhay o pag-uugali may kagalakan. Talatang 23, at kanyang hinimok o sa ibang salin at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. Mga kapatid na Kristiyano, isa pang magandang halimbawa o pamumuhay o pag-ugali ng Kristiyano, marunong siyang magpayo, hinimok, hinikayat, pinagpayuhan, nagpapalakas ng loob. Tama yung kahulugan ng pangalang Bernabe. Nagpapalakas ng loob sa iba. Magandang halimbawa sa pag-uugali o pamumuhay, gaya ng sinabi ko, marunong siyang mag-counsel, magpayo. No? Magpayo na hindi para magpag-awayin ng mga Kristiyano. Magpayo para hindi, no? Magbigay ng ikahihina ng loob ng kapwa Kristiyano. So anong laman ng kanyang payo? Talatang 23, upang manatili sa Panginoon. Laman ng kanyang payo, manatili sa Panginoon. Hindi sinabing manatili sa tao.
Ganyan ang pagpapayo o paghikayat o paghimok. Laging inilalapit sila sa Panginoon. Anumang suliranin o problema o isyo sa buhay, laging dalhin sila sa Panginoon na manatili sa Panginoon. Halimbawa, ang nakausap natin ay parang natatabangan na, no? Sabihin natin, sa Panginoon siya manatili. Gaya dito, may pag-uusig na nangyari. Talatang 11, di ba, may napatay. At si Esteban nga ang napatay. Ito na naman, may parating na krisis, no, taggutom. Kaya ang payo ni Bernabe, manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. No? Hindi sinabing manatiling tapat ng kalahati lang, 3/4, kundi buong katapatan sa Diyos. Hindi po partial. Alam niyo, pag partial yung pagsunod, katapatan natin sa Panginoon, abay, ang mangyayari niyan, ay mamimili tayo talaga ng gagawin natin o mamimili tayo ng araw ng dadaluhan nating linggo na pagsamba. O di kaya, mamimili tayo ng mga tagapagsalita kapag nakita natin na iba na yung magsasalita, mga ngaral, nandun tayo. O kaya kung iba naman at hindi nga nagustuhan, wala tayo. So, partial na katapatan sa Diyos. Ano pa ang pamumuhay o pag-uugali ng mga Kristiyanong tagasunod ng Panginoon? Sinabi, talatang 24, siya'y mabuting lalaki. Patutuo ng ibang tao na siya'y mabuting tao. Hindi niya itinataas ang sarili. Hindi mapagmataas. Hindi mayabang. Hindi, no? Kumbaga sa ibang tao na yung nagsasabi na siya'y mabuting tao. Mabuting tao yan. Alam niyo, kapag sa Panginoon tayo nananatili, tiyak, may magtatanong kapag may kausap tayo, Kristiyano ka ba? Christian ka ba? Bakit? Kasi iba ka pag magsalita. Sila na mismo ang magsasabi na Kristiyano ka ano? Iba na. No? So dito makita natin si Bernabe, ang nagsabi sa kanya na siya ay mabuting tao, no? Ang sumulat ng Aklat ng Gawa, si Lucas. So ang pinananahanan ng banal na Espiritu Santo, tiyak mabuting tao. May malinis na pamumuhay, siyempre. Siya binago ng Panginoon, no? Isa na siyang bagong nilalang, di ba? Sabi sa 2 Korinto Kabanata 5, talatang 17, isa ng bagong nilalang. So gaya ng mga alagad na mga tinawag ng mga Kristiyano, talatang 26, ito si Pablo na dating Saulo ang pangalan, na manguusig, ngayon nangangaral na ng salita ng Panginoon. Binago siya ng Panginoon sa biyaya ng Panginoon. Ang mga mananampalatayang Kristiyano ay pagbabago sa buhay ang laging inaasahan. At hindi mapagpanggap na ang hindi mapagpanggap na Kristiyano nagpapatuloy kahit may pag-uusig,
suffering o pagdurusa, mananatili siya sa Panginoon. Isa pang magandang halimbawa ng pamumuhay o pag-uugali ng mga Kristiyano, talatang 27 hanggang 30, sabi rito, may nakaambang krisis na mangyayari na ipinaalam sa pamamagitan ng Espiritu Santo na magkakaroon ng matinding taggutom sa buong sanlibutan, na ito'y nangyari sa kapanahunan nila. So ano yung makikita nating magandang halimbawa o pag-uugali ng mga Kristiyano pagharap sa crisis? Sa panahon ng pagharap sa crisis, talatang 29, hindi nawala ang pagiging matulungin nila sa isa't isa. Sabi siya, talatang 29, anong sabi? Talatang 29 ng aklat po ng Gawa, chapter 11, ang mga alagad, ayon sa kakayahan ng bawat isa, ay nagpasyang magpadala ng tulong sa mga kapatid na naninirahan sa Judea. So dito makikita po natin, no? Hindi nawala ang pagiging matulungin nila kahit sa pagharap sa mga krisis sa buhay. Sa panahon ng pagharap sa krisis, bukas pa rin ang mga kamay sa pagtulong sa iba. Hindi sila nagdadamutan. Iyan ang magandang halimbawa o pamumuhay o pag-uugali ng mga Kristiyanong tagasunod o followers ng Panginoong Hesukristo. Panghuling puntos, 5, kaibahan ng mga Kristiyano na tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Kaibahan ng mga Kristiyano, talatang 21, sumasa kanila ang kamay ng Panginoon. Ibig sabihin, nasa kanila ang pagsama o patnubay ng Panginoon. Yan po ang kaibahan ng mga Kristiyano sa hindi mga Kristiyano. Ang ibig sabihin ng kamay ng Panginoon, kapangyarihan ng Panginoon. Kapangyarihan ng Panginoon nasa mga Kristiyano. Mga kapatid na Kristiyano, ito po, magbibigay po tayo ng mga talata. Pakinggan ninyo na lamang, no? Sabi rito sa Gawa chapter 4, talatang 29 hanggang 30, habang iyong iniunat ang iyong kamay. So, Gawa chapter 13 verse 11, at ngayon, laban sa iyo ang kamay ng Panginoon. Kasi may humahadlang sa plano ng Diyos. Exodus chapter 3 verse 20, kaya't aking iuunat ang aking kamay at sasaktan ko ang Ehipto. Unang Pedro kabanata 5 talatang 6, kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Kaibahan ng mga Kristiyano, nasa kanila ang proteksyon ng Diyos. Kakampi nila ang Diyos. Puntahan muna natin yung aklat po ng Roma chapter 8. Anong sabi sa Roma chapter 8? Tingnan nyo po yung kaibahan ng mga Kristiyano. Chapter 8 verse 31 hanggang 32. Sabi rito, ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi
pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Talatang 33. Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos ang siyang siyang maaaring ganap. Sino ang hahatol? Si Kristo na namatay o siyang muling binuhay mula sa mga patay, na siya ring nasa kanan ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin? Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? O ang kapighatian? O ang pag-uusig? O ang tagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang taba? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami itinuring na mga tupa sa katayan. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y hindi pa, ito'y higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya sa atin ay umiibig. Sapagkat ako'y naniniwala lubos na hindi ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alin pa mang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kakampi natin ang Diyos. Mga kapatid na Kristiyano, may kasiguraduhan tayo. Anuman ang mangyari, ipahintulot man, mamatay ang mga Kristiyano dahil sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, may katiyakan tayo sa kaligtasan na bigay ng Panginoong Hesukristo. Gaya ni Esteban, may katiyakan siya na siya'y nasa Panginoon. Yan po'y mababasa po natin sa aklat po ng Gawa, chapter 7, verse 54, 56, 58, hanggang sa siya'y pinagbabato at namatay. Anong aral na natutunan natin sa pagiging Kristiyano? Huwag matakot kung Kristiyano tayo. Huwag mahiya kung Kristiyano tayo. Magpaka-Kristiyano tayo. Bakit? Dahil kakampi natin ang Panginoong Hesukristo. Purihin ang Diyos na buhay. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Sa Diyos ang papuri, tayo po'y manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mga ipinakita po ninyo ng amin pong natutunan sa pagiging Kristiyano. Tunay o Diyos na nakita po namin na tila marami kaming binabangga na mga bagay-bagay na nagpapahina sa amin pong pananampalataya. Pero isang bagay na nakita po namin dito, kayo po ang pumuproteksyon sa amin, kakampi ka namin, O Diyos, hindi nyo kami iniiwan. Salamat, O Diyos, salamat po. Ito po ang amin pong patuloy na dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.